Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Sa pamamagitan ng firing squad, ang mga politikong sangkot sa graft and corruption, malversation of public funds at plunder sa ilalim ng House Bill No. 11211. Yan ang ulat ni Mela Las Moras. Para tuluyan ang mawakasan ang mga katiwalian, korupsyon at pandarambong sa gobyerno, itinutulak na sa Kamara ang pagpapataw ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad laban sa mga pampublikong opisyal na mapatutunayang nagkasala sa mga kasong graft and corruption, malversation of public funds at plunder. Yan ay sa ilalim ng House Bill No. 11211 ni Zamboanga City 1st District Representative Kimmer Olaso o Panukalang Death Penalty for Corruption Act. Ayon sa panukala, nananatiling isa sa pinakamatinding banta sa pag-unlad ng bansa ang korupsyon, kaya't kailangan na ng seryosong hakbang para masugpo ito. Sakaling maisabatas, sakop sa parusang death by firing squad ang lahat ng pampublikong opisyal, elected man o appointed, at isasama rin dito ang mga miyembro ng military at police forces. Sad to say that it's been growing. Sir, saglit lang, saglit. Ang ganda ng panukala mo ha. Ako ganyan ang paniwala ko eh. Kahit ikaw ay pula, kahit ikaw ay dilaw, ha? Kahit kayo ay asul, ano pa man kayo. Pero pag gusto ko yung inyong mga ginagawa, yung mga inyong panukala, nako, suportahan ko yan. Ako, gusto ko yung ginagawa mo, firing squad. Kayo ba, pabor kayo sa firing squad dyan sa mga magnanakaw? Firing squad, as in P, mga PI kasi kayo. Di ba? Pabor kayo. Ako talaga pabor. Lagay nyo dyan sa comment section na. Pero, merong akong dagdag. Sino kayang nakakaalam? Pwede ba kaya ka naming ma-interview sa aming vlog dito sa Banateros? Sa aming programa sa SMNI. Ganun na rin. No? Kasi meron akong gustong idagdag. Pwede ba pati adik? Pati adik, pabor ba kayo? Kasi alam mo, salot parehas yan. Yang magnanakaw na politiko, yang kurap na politiko, salot yan sa bansang Pilipinas, walang maidudulot na mabuti yan. Dapat yan pinapiring squad talaga. Hindi lang pwedeng death penalty na basta death penalty lang. Firing squad nang may karoon ng medyo kahihiyan. Hindi naman ito para sila ay bastusin. Pero ito ay magsilbing leksyon sa mga kurap. O isipin mo, nakakahiya yun. Nakakahiya sa pamilya mo, nakakahiya sa mundo, nakakahiya sa kapitbahay mo, nakakahiya sa kanegosyante mo. Pabor ako, dapat talaga firing squad. Sana maipasa to, no? And again, pangalawang salot, itong mga adik na politiko.
Isama nyo na, pwede ba? Pwede. Request lang. Sana makarating tong request ko sa'yo. Damay na natin yung adik kasi walang gagawing mabuti tong mga adik. Di ba? Yung adik nga na walang pera, grabe ang pansasamantala sa taong bayan. Grabe ang nagiging perwisyo sa Pilipinas. Yung pa kayang adik na nasa posisyon, yung adik na mayaman, ang sakit sa ulo niyan. Ang laking problema nating mga Pilipino dyan. Hindi po pwede na ikaw ay opisyal, adik ka. Hindi po pwede na ikaw ay, halimbawa lang to, senador, adik ka. O kaya presidente, o kaya vice president, o kaya pulis, o kaya sundalo na adik. Hindi talaga po pwede. So pwede ba isama nyo na yung mga adik dyan ng malintikan nitong mga ito, ha? Pakiusap lang po. Isali nyo. Pero tanungin ko rin kayo, kayo ba pabor sa firing squad dito sa mga korap or korap at adik? Lagay nyo na rin kung korap at adik. Kung ano mas gusto nyo, ha? Around. Kaya sabi ko, we should do this because to give a lesson. Alam nyo, pag nasampulan lang to ng isa, I really believe that this will put a stop on it. Yun. Exactly. Yan yung sinabi ko. Alam nyo, ang problema sa Pilipinas, ba? Pansinin nyo, meron akong nakitang video dyan sa China. Iniwan yung bisikleta, binalikan, andun pa rin. Sa Japan, ganun din. Iwan mo lang yung bisikleta mo, andyan. Sa Hong Kong, ganun din. Bakit sumusunod naman yung mga Pilipino? Bakit sa Pilipinas, hindi mo pa naiiwan yung bisikleta mo, nawawala na? Malambot kasi yung batas natin. Dapat ba sampulan niya mga pistiho na yan? Hindi, kasi alam nyo, hindi na ubre. Diba? Una, inalis pa nga yung death penalty. Kaya itong mga ito, alam mo kaya ako pabor dito. Kasi may nagsabi sa akin, Coach Oli, medyo mahirap kasi yung death penalty dahil mahina yung justice system natin. Ang problema, maraming napapagbintangang maliliit dahil walang abogado, dahil mahirap, dahil mangmang. So kahit wala silang kasalanan, nakukulong. Kawawa naman kung mamamatay ng inosente. I agree. Kaya nga, para lang sa mga politiko. Ibig sabihin, pag ang politiko na patunayan mong korap, magnanakaw at adik, malaking bagay po yun. Bakit? May pang-abogado yan. May power yan. Kayang ipagtanggol ang sarili. Di ba? So, ibig sabihin, pag convicted na politiko, gaya ni Franz Castro, ibig sabihin, legit. Politiko ka na. Nasa panig ka pa ni BBM, nasa panig ka pa ni Tamba, tapos napatunayan ka nga child abuser. Ibig sabihin, totoo at walang kakupas-kupas, walang kakurap-kurap na kasinungalingan. 'Di ba? So hindi magagamit yung hindi inosente 'yan. Ano lang 'yan, kawawa. Hindi po pwede. Sa politiko lang ito, sa politiko. Sa pulis, medyo ano pa ako At saka sa sundalo, no? Siguro pwede na yung death penalty pero wag ng firing squad. Dito na lang sa mga politiko. Kasi sabi nga, much is given, much is required. Nabigyan ka ng kapangyarihan, dapat naman, wag mong gamitin sa kalokohan. Nabigyan ka ng kapangyarihan para tulungan mo yung mga maliliit na tao. Tapos anong ginagawa mo? Ninanakawan mo. Diba? Dapat ikaw ay nagtuturo ng magandang halimbawa. Number 1 kang adik. Anong ituturo mo sa bansang Pilipinas? Di wala. Nga. Mahirap po yung ganon. Kasi, pag inisip-isip po natin, ang sakit pong nakawan. Diba? Tinan mo to. Halimbawa, ikaw ay mayaman. Nakatira ka sa penthouse. Pag bumiyahe ka, hindi business class, hindi first class, private jet. Nakakapasyal ka sa ibang bansa, iba't ibang bansa.
ang dami mong bahay, tapos meron kang kapitbahay na hindi malaman, kakakain pa lang, hindi nila alam saan kukuhanin yung susunod na kakainin nila. Isipin mo, ako yon. Halimbawa, ako yon, ha? Ako yung mayaman. Kayo, kayo, kunwari lang, ha? Hindi hindi po ito. Kayo, nanonood. Halimbawa lang ito, mahirap kayo. Wala na nga kayong makain. Kawawa yung mga alak ninyo. Yung iba maliliit pa, yung iba sanggol pa, walang pambili ng gatas. Tapos akong mayaman, nanakawan pa kita. 'Di ba? Wala ka na nga makain. Ako nga, sagad-sagad sa buto na yung kayamanan ko. Halimbawa lang po, baka ikato ito ng mga nanakawan ko pa kayo. 'Di ba kung di ka tarantadong kabastusan talaga yung ginagawa na yan? 'Di ba? Sobrang kabastusan yun. Sobrang kagreedy mo na. Kaya dapat itong politiko talagang pinapiring squad yan. Walang dangal tong mga ito na ikaw yung napakayaman mo na. Bilyon, may milyon, may trilyon ka. Hindi ko na alam kung ilan pa yung pera mo dyan. Nanakawa mo pa yung mga mahihirap. Mahiya kayo sa balat ninyo. Dapat sa inyo talaga pinapiring squad. Titigil to kagad. Ang iba pang mambabatas, ano naman kaya ang reaksyon sa panukalang ito? Dapat po siguro pag-aralan din maigi yung mga ganyang bill. At pagkatao, atakot sa death penalty. Sir, nagtatanong lang ha. Huwag ka magagalit. Baka ikaw ba unang mabiktima niyang firing squad? Ang sakit, Kuya Eddie. May mga similar bills na rin po na na-file from before. Magpapalusot pa, meron pa rin na bills na na-file before. Hindi na For me personally, my stand is definitely no to death penalty talaga ako. Hindi. Huwag kang gumaganon. Huwag kang kunwari para sa taong bayan. Sa politiko naman yung death penalty. Hindi naman sa mga... Alam mo, ilan lang ba ang politiko? Porsyento, baka 1% lang, wala pa. Sa buong Pilipinas. Sige, dapat harangin mo kung gusto mo. Para doon sa mga maliliit na ating mga kababayan. Pabor ako dyan. Samahan pa kita. Tulungan kita i-promote dyan. Huwag din penalty para dun sa mga maliliit. Kawawa naman. Mas maraming napagbibintangan lang. Pero sa politiko, huwag ka na magpalusot, Brad! Huwag kami. Lokohin nyo yung mga gutom na vloggers. Huwag kami. Lokohin yung mga vloggers na bayaran. Hindi kami. Huwag kami. Nagdadabog ka, Kotsoli. Hindi. Hindi nyo ba feel? Sobrang tuwa ko dyan sa firing squad. Although sa tingin ko, medyo mahihirapan yan makapasa. Alam nyo kung bakit? Sila mabibiktiman yan eh. Di ba? Sila madadali niyan. So, alanganin. Sa tingin ko hindi mapapasa. Pero natutuwa ako na hindi ito mapasa yung maunti-unti lang. And who knows? Someday. Di ba? Who knows? Alam mo, tumatak to sa utak ko. Paalala nyo sa akin, ha? Paalala nyo sa akin kasi pag nagkikita kami ni PRRD o ni BP Sara, nilalabas naman namin sa Facebook. Kung nakalimutan ko, remind nyo ko, Kotsoli. Meron kaming i-remind sa'yo. Ito yon. Ibubulong ko kay PRRD. O kay BP Sara. Ituloy itong firing squad. Sa mga politiko. Payag ako dyan.
May dapat talaga yan. So, hindi man matupad ngayon, malay natin. Kasi definitely, I know, you know, we all know BP Sara will be the next president. That's for a fact. Totoo yan. So, dapat mabulungan natin. Vice President. BP Sara. Sana matulungan mo maipasa sa itong mga buhaya. Itong mga magnanakaw na ito na nagtatago sa pangalang ayuda, mga firing squad. Ang saya-saya na bubulong-bulong lang ako. Parang akong Hindi ko naman sinasabing susundin ako kasi wala naman akong political strength para sundin nila. Importante, nagawa ko yung party ko. Bumulong. Tama naman yung binubulong ko. Kaysa naman yung mga congressman bumubulong-bulong. Wala ba tayong proyekto dyan? Boss, wala ba tayong proyekto dyan? Sino ba ang gusto mong birahin namin? Bibirahin namin. May boss! Boss! Wala ba tayong kasunduan dyan? Di ba? Pangit yung ganung bulong. Boss! Master, amo! Wala daw baril pumasok sa KOJC. Sabihin mo. Mahirap yung bulong-bulong na gano'n. Bulong ng demonyo yun. But at least yung binubulong ko, ikakabuti. Maniwala kayo, ikakabuti ng bansang Pilipinas. Kahit 1, 2, 3 lang ang may firing squad, matatapos ang problema ng Pilipinas unti-unti. Dahil madadala ang mga magnanakaw. Di ba? Tama ba o tama-tama? Yan lang naman talaga problema ng Pilipinas eh. Magnanakaw at adik. Pambira. Pag sinama mo pa yan sa iisang tao, adik na, magnanakaw pa, tapos tayo dyan. Mahirap yan. Talaga ako. Well, nag-file din ako ng bill to reimpose the death penalty for certain heinous crimes. Plunder is the most logical crime to be... Wag ka na, ang dami pang sinasabi. Suportahan mo na lang yung firing squad. Ayos na yun. Tatakot ka ba? Hindi, ako yung nagtatanong lang, ha? Natatakot ka ma-firing squad? Tanong lang naman. Wala naman tayong di ba? Pwede mo rin namang sabihin, I invoke against self-incrimination. Pwede. Basta nagtanong ako sa'yo. Mapapiring squad ka ba, barbers? Tanong lang naman. Kung sakaling maging batas, tanong lang. Pwede mo sagutin kung ayaw mo. O hindi mo sagutin kung ayaw mo. Ikaw ba involved sa droga? At ilang mga kamag-anak mo? Tanong lang. Wala namang masamang magtanong. Kung ayaw mong sagutin, di sabihin mo rin, I invoke my right to self-incrimination. Di tapos. Tama? Sige. Included in the imposition of the penalty of death, no? Kaya kasi may clear benefit doon sa player o doon sa actor, and of course I think it is... Dami mong sinasabi. Suportahan nyo na lang. Di ba? Bakit kayo? Nagtulong-tulong kayo para banatan si Sara. Ba't hindi kayo ngayon magtulong-tulong para maipasa yung batas na yan? Ang dami mong dak-dak. Susuporta o hindi? Ganun lang naman. Yan lang naman ang kailangan dito sa mga mambabatas na ito eh. Gagawin nyo bang batas o hindi? Pipirma ka ba o hindi? Hindi dami pang dinakdak. Baka nag-aantay ng alam nyo na. Para sa pirma. Kaya nga hindi na umusad yung impeachment no? Nagbuka kayong tanga pare-parehas.
Panay ang gisa nyo kay BP Sara. Walang nangyayari sa inyo. Nakaw. Tinamaan ng lintik. Serious step, no, to really send a signal that corruption should not be taken lightly. Bagamat ilang buwan na lang ang nalalabi sa 19th Congress, umaasa ang principal author ng panukala na makalulusot pa rin ito. Ako personally, hindi ko siya kilala ha. Pakilala nyo sa akin at sana ma-interview natin to. At gusto ko itong ginagawa nito. Hindi ko alam. Kung ito'y pink, okay lang, walang problema. Wala namang problema sa akin kung ano kulay mo eh. Kung pink ka, dilaw ka. Basta wag ka lang epal. Maganda to, maganda. Ngayon, kung epal siya, basta maipasa niya yan, walang problema rin sa akin. Ha? Kahit best friend pa siya ni Trillanes. Pag naipasa mo yung batas na yan, saludo ko sa'yo. Hindi, kayo. Kahit, ako honestly, hindi ko siya kilala. Hindi ko alam kung anong kulay nito. Pero kayo, susuportahan nyo ba itong mama? Kung sakali, maipasa niya yung batas na yun. Ako I will guarantee you, kalahati ng problema ng Pilipinas matatapos pag naipasa yung batas nitong firing squad. Isa lang ang masampulan. Live! Diyan lahat ng vloggers naka-live. Diyan yung media. Pag hindi tuminuyang mga yan, yung mga buhaya na yan na walang kabusugan sa pagnanakaw, walang kabusugan, akalain mo, bigla ko tuloy naalala, pasensya na po naalala ko yung itong mga nangaagaw ng asawa ng may asawa, itong nangaagaw ng mga lupa, itong nangaagaw ng mga ari-arian, negosyo. Sa politiko, marami din yun, yung nangaagaw ng yung credit grabber. Dami niyan. Pero mas nakakahiya to. Nanakawan mo, maliliit. Mahihirap, wala nang makain. Nanakawan pa ng mayaman. Kadiri kayo. Kadiri. Kaya't hiling niya, sana'y suportahan ito ng kanyang mga kasamahan at maging ng Malacanang. Yun lang naman ang tapos na yun. Dami pang sinabi ni Barbers. Yun lang, suportahan. Ikaw, Marcos, kaya mo bang suportahan to? Yun ang problema. Sino nagpapasa ng batas? Saan ba galing ang magnanakaw? Diba? Paulit-ulit ang problema natin. Dahil ang batas natin walang pangil sa mga magnanakaw na politiko. Dahil sila rin ang gagawa. May immunity pa nga sila di ba? Pambira, Next topic tayo. Ito naman ay pag-usapan natin itong mga malilinis at mga banal-banalan, banal na mga politiko. Meron po akong kopya ng affidavit nyo. At ito naman po ay pinaninindigan po ninyo. Tama po? Yes, Your Honor. Okay. Maraming salamat. Dito po sa number 7 ng inyong sinumpang salaysay, sinabi po ninyo dito, when I entered the end room, I saw 2 lawyers of Colonel Garma standing inside the room. One of the lawyers approved... Ito naaalala nyo, ito yung si Grijaldo na di umano ay kinukumbinsi na umagri, kinukumbinsi ni Dan Fernandez at saka nito ni Abante na umagri sa kanila na ilaglag si PRRD na patungkol dito sa drug war.
ni PRRD. Diba? Ito yung pinag-uusapan dito. Ngayon, siyempre, tinamaan si Dan Fernandez, kakampi nila. Kasama nila yan. Magkakatabing umuupo yan. Baka magkakatabi pang tumatay ang mga... Nasaktan. Nasaktan sila. Nasaktan. So, siyempre, gigisahin nila to si Grijaldo. Na si Grijaldo ay nagsasalita ng katotohanan. Para sa akin kasi hindi ka basta magsasalita against these people na may video naman pumasok sila doon, kinausap. Ba't mo kakausapin ng witness? O resource person? Diba? Dapat yan hindi nyo kinakausap. Sila mismo naglabas ng video. Pero dapat yun, kitang-kita, pumasok. Dapat hindi sila kinausap. Approach me and then ask me what we were going to talk about. And I said that I do not know. Number 8, after a while, Congressman Dan Fernandez entered the room and he asked me to sit beside him on the right side. Then Congressman Abante entered the room and sat on the far end chair on my right. One of the lawyers of Colonel Garma stood at my back. Your Honor, I would stand by my statement Okay, in the so Senate I would under understand. oath, Your Honor, and I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Point of order, Mr. Chairman. Point of order. What is the point of order? I don't see any reason why our guest keeps on invoking his right against self-incrimination when Deputy Speaker J.J. Suarez was not asking him anything incriminating. Kita mo sabi niya wala siyang tinatanong. So bakit laging binabanggit? Wala namang tanong na incriminating to si Suarez. Bakit lagi niya sinasabi na I have the right to self-incrimination? Kasi po yung self-incrimination, bagamat tayo hindi naman abogado, inaamin naman natin yan. Pero hindi ka pwedeng maging witness against yourself. Di ba? Ako, para sa akin, tama yung sagot ni Grijaldo. In the first place, kung may mali ako, bakit nyo ako ginigisa rito? I-demanda ninyo ko. In aid of legislation kayo kung ididiin ako niyan, dahil sa sasabihin ko, self-incrimination yun. Sabi mo, hindi nagtatanong. Mamaya, papakinggan natin, nagtanong to. Kasi, tingnan nyong mabuti. Anong inaasikaso nyo? Si Grijaldo. Pagpalagay natin, sinungaling si Grijaldo. Si Grijaldo na. Ang pinakamasamang tao sa Pilipinas, ano ngayon? Hindi ko sinasabing okay yun pero ano ngayon sa amin? Sa aming mga maliliit at ordinaryong Pilipino. Bakit hindi nyo imbestigahan yung blank space na yan na ipanasa ng BICAM? Itong BICAM. Scammer kayo Nagpasa kayo na hindi na ratify, hindi na pag-uusapan. Saan ka nakakita ng budget na blanco? Yan ang balita ngayon, mga brad, mga sir, mga honorable. Tahimik kayo. Pare-parehas. Bakit yan walang urgency dyan kay Grijaldo Kung may kasalanan yan, tapos naman na Wala nang epekto sa amin. Sa aming mga maliliit, wala nang epekto yan. Kung may epekto man yan, long term, siguro pwede nating ipagpaliban. Ang immediate ngayon, budget pinag-uusapan. Hirap ng mga Pilipino. Ang budget natin, blanco. Ayun ang kailangan ng immediate needs. Na paano kayo? Bakit hindi nyo patawag dyan si PRRD at sabihin nyo sabi nyo may blanco, sabi ni Bongbong, wala, sinungaling kayo. Sabi ni BBM, ba't iniimbestigahan dyan? Yan ang kailangan ng solusyon.
Dahil pag tumuloy-tuloy ang budget na yan at mayroong gustong magnakaw at may dumoktor ng budget na yan, kawawa ang Pilipinas na mahirap na. Grijaldo kayo ng Grijaldo. Habol kayo ng habol sa mga Duterte. Si Sara, tapos na eh. 125 million lang issue sa inyo. Yung napakalaking budget, hindi nyo pansinin. Anong kaipokrituhan yan? Ba't ayaw nyo pag-imbestigahan? Pambihira itong mga to. Kung ano-ano Alam mo yung, bigyan ko kaya halimbawa, ha? Halimbawa. Halimbawa lang to. Bahay mo nasusunog. Kailangan ng immediate yun. Kailangan ng immediate attention nun. Hindi. Maya ako na problemahin yung sunog. Kasi may meeting kami sa opisina. Yes, importante yung meeting sa opisina. Pero lintik, sunog na yung nangyayari sa bahay. Lalo't hirap kami sunog. Ganyan po eh. Masusunog ang pera natin dyan. Sa blanco na yan. Pambira. Iba, ano-ano pa inaatubag ninyo? Mayaya naman kayo. Siguro, ang yayaman nyo na. Kawawa naman yung walang makain. Na dapat yan ang It was just merely isa ka pa. reading a portion of his affidavit. So I don't like, Mr. Chair, that this committee, that our resource person may impress upon the public that we are here to corner him and to incriminate him. Hindi ba? Hindi ba? Ano yung ginagawa niyo sa kanya? In aid of legislation? Sige, mali ako. Banal ka. Banal kayo. In aid of legislation yung pagtatanong niya. Kayo, naniniwala kayo? Ngayong ginagawang hearing kay Grijaldo? May gusto silang ipaamin? Tungkol kay PRRD? Is in aid of legislation? Ano kayo, ignorante kung naniwala kayo dyan? Pero sagutin nyo na rin. Sige, sagot nyo. Pati mga base, sumagot kayo. Magkaalaman sino ignorante rito. Please, tigilan mo yan. Hindi naman, Mr. Chair, it's not right to invoking self-incrimination when in fact... Nakakatakot tong mga to. Kaya pag ako pinatawag, alis ako. Nakakatakot kayo. Lalo na si Barbers. At saka si Paduano, laging high blood. Break ba kayo ng siyota mo, Paduano? Para kayong lagi nag-aaway ng asawa mo o siyota mo kung meron man. O boyfriend mo, hindi ko alam. Wala akong pakialam sa personal mo. Pero yung asta mo, para kang inaway ng partner mo. He is not asking you any questions but merely reading his affidavit. Baka naman ng message na pinapakita, Mr. Chairman, sa publiko, inaangulo. Tingnan mo itong mali ito. Lagi niya sinasabi, magbabasa lang naman, di nagtatanong. Tingnan nyo. Natin siya dito. I'm sorry, Mr. Chair, but I have to manifest this. I think kailangan. The to the Senate was discussed. Tama. Kailangan may manifestation ka. Tamba, natutuwa ka sa manifestation nito. Tatanong lang. Kailangan siya magkaroon ng manifestation. Martin, good shot ba o bad shot? Lisa. Hindi kasi kay Lisa galing yung bad shot, di ba? Lisa, bad shot ba? Bad shot o good shot? Yung manifestation niya. Where in his affidavit, did he mention anything about illegal drugs and EJK? He did not share any inputs or his knowledge on illegal drugs. His participation in that Senate inquiry was merely to besmirch the reputation of some of the chairmen here. Siya pa. Si Grijaldo na nga hindi nagsasalita.
Ang sensitive mo naman, Brad. Sir, honorable, ang sensitive mo. Kayo pa ang sinisira ni Grijaldo, hindi na nga nagsasalita. Look who's talking. Si Grijaldo ba ang sumisira sa inyo? Sa reputasyon nyo o siya ang sinisira ninyo? Pahingan ninyo. Ha? Besmirch the reputation of some of the chairmen here. And as a Paano ka makakapag-sira ng reputation, wala ka nang sinabi? Kung hindi self-incrimination, the right to against self-incrimination. So pag sinabi ko yun, sinisira ko reputasyon mo? Saan kaya napulot na ito yung mga pinagsasabi niya? result attempting to degrade the integrity of the Quadcom. So please, I hate to admonish men in uniform. I have the highest respect for our police. Naks, sumipsip ka pa. Binastos mo yung kabaro nila. Men. But please, Colonel Grijaldo, stop invoking your right against self-incrimination. Nobody's asking you any incriminating questions here. If I confirm the testimony of Colonel Garma about DDS in 1999, since I was not a member of the PNP at that time and I have no knowledge as to the reward system, additionally, I said that the work of policemen are noble, that requires great sacrifice even without reward or award. It is our moral obligation and a call of duty to serve our country and our people. If I may continue, Colonel Grijaldo. At sinabi mo, Congressman Dan asked me, Colonel Garma, anong masabi mo sa kanya tungkol kay Barayuga? I politely told him I cannot comment on the case when I respectfully answered him, Sir, mahirap yan. Kasama kami sa nag-iimbestiga at hindi ko alam kung anong kinalaman niya at may investigasyon din kami, baka ma-incriminate ako, sir. Tama po ba ito, Colonel Grijaldo? Di ba nagtanong? Magagamit yan. Kaya nga self-incriminating to. Yung mga tanong na ganyan. Dami mong sinabi kanina. Sino ba yung kaninang congressman na yon? Your Honor, yes or no lang po I will stand by my statement in the Senate under oath, Your Honor. Ang hilig nyo, Suarez? Sir, honorable, ang hilig ninyo sa yes or no. Nakakaasar itong mga ito. And I would like to invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Again, Kasi alam nyo bakit? Dapat, una, wala na dyan si Dan Fernandez. It's about them eh. Yung pinag-uusapan, yung tungkol kay Dan Fernandez tsaka kay Abante. What do you expect dun sa tao? Kayo na ang abogado. Kayo na ang judge, kayo pa congressman, kayo pa nag-iimbestiga, kayo na pulis, nagpapakulong kayo. Kayo na mayor, siga kayo dun eh. Kayo na lahat. What do you expect from Grijaldo? Sa inyo kaya gawin yan? Matapang kayo kasi kayong nakaupo ngayon dyan. Normal yan. Matapang kayo. Paano kung kayo inimbestigahan ng ganyan? At ang nag-iimbestiga sa inyo, siya na pulis, siya pa ang congressman, siya pa ang abogado, siya pa ang husgado, siya pa ang mayor ng kulungan. Saan ka lalagay? Kahit sino naman, gagawin yung sinasabi ni Grijaldo. Alam mo sa katunayan? Ito sa katunayan, sa totoo lang. Bilib pa nga ako kay Grijaldo. Kasi nasasabi niya yung galit na galit itong mga ito. Sa self-incrimination na binabanggit, pero binabanggit at binabanggit pa rin. Tapang po yan.
Gasino ba naman ilaglag niya si Duterte? Nakasandal na siya sa pader. Baka may pera pa siya, na-promote pa siya, sikat pa siya, safe pa siya. Tama or tama-tama? Kaya matapang yan si Grijaldo. Hindi simple yung ginagawa ng tao. Eh kayo naman, patayin nyo na kaya. Total, hindi nyo nire-respeto karapatan eh. Source person is out of order and let it be of record that he is continuously disrespecting this committee. I don't think ang balat sibuyas nyo, hindi niya dinidisrespect kayo. Umaayon lang siya sa batas. Ay, nakita nyo ba yung aura ng tao? Nakita nyo ba yung body language niya? Binabastos ba kayo? Diretsuhan na. Or siya ang binabastos nyo? Kung makaturo kayo, para kayong mga banal. Hindi ba? Sige. Kayo dyan, sa mga manunood, including the bashers, including the yellow pinks and the reds, pati mga NPA, tanungin na natin, sino ba nang babastos dito? Tingnan nyo nga si Grijaldo kung nang babastos. By refusing to answer appropriately to the questions propounded by the member. Alam mo, Colonel, if I may, DSJJ, binibigyan ka namin ng pagkakataon dito eh. Noong nasa Senado ka, ang tapang-tapang mo eh. Bakit dito ay mo magtapang ka rito? Siyempre, kayo dyan eh. Ikaw kaya, ilagay ko sa isang lugar na nag-iisa ka, ang nasa paligid mo puro armado. That is just an example. Baka sabihin, bakit armado ba kami dito? Hindi. Kasi dyan sa lugar niyan, alanganin siya talaga. Magkakasama kayo diyang nakaupo eh. Kayo na nag-iimbestiga, kayo pa nagpapakulong. Kayo pa siga doon sa kulungan. Papakita ko sa inyo si Paduano kung saan-saan siya gusto pa ilipalipat. Natural. Kaya, alam mo yung tabas ng dila nito si Barbers? Ang hinahamon nito, sa akin lang ha, hindi maganda. Bastos. Ang hinahamon nito si PRRD. Kasi nagsumbong siya kay PRRD, pati si PRRD. Sabi dapat imbestigahan niya, dapat nga. Hinahamon nito si PRRD. None other than the former president. Ang hinahamon nito, pulis. Sino ba ang kakampi niyan? Natural, kabaro din niya. Pulis. Ang tapang pala nito si Barbers, no? Takot kami sa iyo. Ang tapang mo eh. Ang dami nyo kasi eh. Alam mo, may kasabihan na kung paano mo husgahan ng ibang tao, ganyan ka rin huhusgahan. Sana wag dumating sa buhay mo na nag-iisa ka, pinagtutulungan ka, wala kang magawa. Sana wag dumating sa buhay. This is not a threat. Actually, ayoko mangyari sa'yo. Kasi, yung ginagawa mo sa kanya is exactly the same. Pinapatawag mo pa? Wow. Halimbawa, tanungin kita, Barbers. Tanong lang to. Halimbawa, meron ka bang drug lord na kapatid, kamag-anak? Eh, tanong lang. Wala tayong pinapatukuyan. Ano sasabihin mo? May karapatan ka ba, Kocholi, magtanong? Ba't mo ilalagay yung sarili mo sa alanganin? Ganyan po yung sinasabi niya self-incrimination. Hindi naman ang babastos eh. Ipakita mo yung the same candor, the same tapang na pinakita mo doon. Ako, pag ito nalagay sa alanganin si Bar, hindi ko siya tinatakot dahil wala naman akong karapatang manakot.
Pero pag nalagay ito sa alanganin, tingnan ko tapang nito kay PRRD sa mga Duterte. Kasi ang sabi sa akin, balita ko, Brad, baka Duterte ka pa dati, ngayon baligtad ka. Ano nangyari? Alam mo sa atin, ako hindi naniniwala sa tapang. Lahat naman tayo may tapang, lahat tayo may kaduwagan. Depende lang yan sa sitwasyon. Kaya nga sabi ko, gusto ko makita ang tapang nito sa sitwasyon ni Grijaldo. Di ba? Bakit hindi mo gawin yan dito ngayon? Obvious ba? Bobo ka ba? Hindi, ako nagtatanong lang. Paano niya gagawin yan dyan? Nagtatago ka sa likod ng right against self-incrimination eh. Hindi, Brad. Yun ang batas, boss. Honorable, yun ang batas. Ikaw ba, hindi ka nagtatago sa likod ng posisyon mo? Tanong lang. Hindi ka nagtatago sa likod ng kapangyarihan mo. Yang tapang mo kang yan, kaya mo kayang gawin yan pag ordinaryong tao ka? Hubarin mo. Yang posisyon mo, kaya mo? Saka ka magagaganyan? Sige, gawin mo yan. Alisin nyo ang immunity ninyo, mga congressman. Yung ginagawa nyo sa Duterte, pag upo ni BP Sara, gawin nyo, huwag kayong sisip-sip sa mga Duterte, ha? Diyan nyo ipakita tapang ninyo. Huwag kayong babalimbing, ha? Yang mga gumipit kay PRRD at saka kay BP Sara, gawin nyo patuloy. Kahit pag upo ni BP Sara. O kung wala na kayong posisyon, wala na kayong immunity. Tinatanong sa'yo, relevant question. Kung i-incriminate siya, kahit super relevant yan, self-incriminating po yan, honorable. So, hindi issue dito yung relevant. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Naks. Dito ka magpakita ng tapang mo. Tapang. Yung nandoon ka lang. Makatakot, no? Hindi kakatakot si Barbers. Galit din to sa mga vloggers, eh. Oh! Tapang. Huwag na tayo magsalita, mga vloggers. Mga journalists, huwag na tayo magsalita. Matapang si Barbers. Takot kami sa'yo. Kakatakot ka. Alam mo, ang mahirap kasi sa'yo, gusto lang nating malaman ang katotohanan sa likod nito. Ang dami mo. Hindi po pwedeng lumabas ang katotohanan. Magkakakampi kayo dyan. Alam mo, kung may hiya sa balat, yang si Abante at si Dan Fernandez, dapat nag-inhibit muna sila dyan. Obvious bang magkakakampi kayo? Magkakasama kayo dyan? Yung tono nyo, hello? Pero ito pakiusap. Kasi this is very possible. Okay? Ginagawa nila tong ingay na ito para pagtakpan yung blanco sa budget. Mag-iingat po tayo. Mag-iingat po tayo. Delikado to. Ako dinidiscuss ko lang to. Pero wag nating kakalimutan. Pakiusap. Wag po nating kakalimutan. Ang main issue ngayon ay patungkol sa budget. Wag tayo magpalinlang sa lumiligaw ng issue. Dahil hindi ko maintindihan bakit hindi yan ang pinanggagalaiti nila, hindi yan ang iniimbestigahan nila kung hindi si Grijaldo. Ginawa eh. Dinamay mo ba yung mga kasama na, hindi dahil sa kasama namin sila, kundi hindi tama ang nangyari at ginawa mo.
So Colonel Grijaldo, babalikan ko lang.